Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. So mga kapatid, tunay nga po na ngayong pong linggo ay huling linggo nga po ng buwan ng Oktobre. Amen? So, next Sunday po, November na. Amen. So siguro naghahanda na kayo dahil sa ano Ano ba yan? Huwag pong Halloween. Amen. So yung pong Halloween, hindi po Christian celebration. Hindi po Christian celebration yun, mga kapatid. Tandaan po natin yun. Amen. Kasi nakita ko nga po, sabi, natutuwa raw po si Satanas dahil kahit man lang sa isang taon, pumapayag ang mga magulang na Kristiyano na ang anak nila ipagdiwang ang Halloween. Amen. Diba? Pag Halloween po, ano bang mga pinagdiriwang natin doon? So, maging maingat po tayo bilang mga anak po ng Diyos, kinakailangan mapagsuri po tayo. So ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po idadako po sa ating pong pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen. So, pero bago po yan, tayo pa muna ay manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So let's pray. Hallelujah. Panginoong Jesus, muli po kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Sa kabila nga po ng nagdaang mga kalamidad sa amin. So naroon pa rin po, Panginoon, patuloy mo pa rin pong ipinadarama sa amin ang iyong katapatan na kailanman hindi mo nga po kami, Panginoon, iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya salamat po, Panginoon, at sa oras nga pong ito, sa amin pong muling pagdako sa iyong mga salita, hinihiling po namin ang iyong pangunguna, ang iyong paggabay, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang mga salita mo na minsan mo nang pinagpala, Panginoon. Nawa ang mga salita mong ito ay patuloy na humipo sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. At ito nga po ay maging malaking impluwensya sa aming mga buhay. Na kung saan, Panginoon, kami po'y mabubuhay at aming ipapamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So ngayon po umaga, tayo po idadako po sa ating pong paksa. The fulfilled prophecy, the evidence that God exists. So, ang mga propesiyang nagkaroon ng katuparan, ang siyang patotoo na ang Diyos ay umiiral o ang Diyos nga ay totoo. Amen. So mga kapatid, fulfilled prophecy. Kanina po, ano ba yung topic ni Sister Kayla? Last day prophecy. Ang huling kapanahon ng mga propesiya. So ngayon po, fulfilled prophecy. Mga propesiya, nagkaroon na po ng katuparan. One can prove the existence of God. So, can we prove the existence of God? Kaya ba nating patunayan na meron nga talagang Diyos? Ito po ang kasagutan. The Bible contains numerous prophecies from God that were written hundreds of years before their fulfillment. So marami po na mga talata at sabi nga po dito sa ating pong references, ang Biblia po ay nagtataglay ng napakaraming mga propesiya mula sa Diyos na ito po ay isinulat daang taon bago nga po magkaroon ng katuparan. So yan po yung totoong hula. Amen? Na ito nga pong mga hulang ito ay naganap sa kabila nga po ng daang taon bago ito nangyari. So inihulan na po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta 100 years before its fulfillment. So makikita po natin yung mga pangyayaring ito ay well documented sa ating pong kasaysayan. Maging ito man po ay biblical or secular.
na kasaysayan. Amen. So pag pinag-usapan po ang biblical history, Bible po ang ating references. Pero pag pinag-usapan na po ang secular, ito na po yung world history, yung kasaysayan ng buong sanlibutan. While other prophecy are yet to occur in the future. So marami pa pong mga propesiya, marami pang mga hula na mangyayari pa in the future. So yun po yung ating dapat abangan. Ito pong mga nagdaan, atin pong pag-aralan. At yung mga darating, abangan po natin. Amen. At sa ating pong pag-abang, dapat po maging handa po tayong lahat. Next po. God prophecies are true. Ang mga hula po ng Diyos, lahat totoo. Amen? Kasi, alam niyo po ba, tuwing mag-New Year, lagi pong pinapakita yung mga hula ni Nostradamus, di ba? Sabi ko nga, ano ba naman ito? Hindi na nagsawa ang mga tao sa panunood. So doon po sa mga hula ni Nostradamus, bagamat may katotohanan, pero po pilit pong iniaangkop ang mga pangyayari doon po sa sinasabi ni Nostradamus. Pero ang Panginoon, every detail, nandoon po talaga yung mga detalye ng ating Panginoon. Kung paano niya po sinasabi ay nagaganap. So, tingnan po natin. Next po. God said through the prophet Isaiah, doon po sa Isaiah chapter 46, verses 9 to 10. Pakibasa po. Anong sabi? Sige po, sa una nakakita. "46, sige po, basa po. 6:9. Inyong malalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko." 10. Then, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo. Ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen. So, doon po sa verse 9, sinasabi po dito, remember this, sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang mga nakaraang, o yung mga nakaraan nung una. Yan. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. Walang ibang Diyos, sabi ng Panginoon, wala. Amen. Liban sa akin. So, walang ibang Diyos. Wala. Liban sa akin. Walang iba. Pag sinabing walang iba, ano bang nasa isip natin? At ano ba ang ibig tukuyin ng Panginoon? Siya lang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. So, paano mangyayari na mayroong dalawang Diyos? Amen. So, palpak na kaagad yung mga ngaral na nagsasabi, dalawa ang Diyos. Sumalangit na ba? Ay, hindi nga pala pwede sa langit ang kaluluwa nun. Kasi sinungaling eh. Okay. Declaring the ends from the beginning. Ito po ang ating Panginoong Diyos. Kanyang sinasabi, ang wakas sa pasimula pa lang. Diba? Bago pa mangyari, sinasabi niya na. Amen? And from ancient time, things that are not yet done. Mga hindi pa nagaganap na bagay, sinasabi niya na. At sabi ng Panginoon, my counsel shall stand. Ang aking mga payo ay, sabi niya sa Tagalog, mananayo. Ibig sabihin lamang po ng my counsel shall stand, mangyayari ang kanyang sinasabi. At gagawin niya ang lahat para sa kanyang, para sa kanyang kaligayahan. Amen. Sabi ng Panginoon, I will do all to my pleasure. So, kung ano yung nakakapagbigay ligaya sa Diyos, ginagawa niya. Amen. Ngayon may malaking tanong ako sa inyong lahat, mga kapatid. Yung bang bagyo, naliligayahan ba ang Diyos? Sa palagay nyo, naliligayahan ng Panginoon? Diba, parang ang hirap sagutin, no? Kahit ako nahirapan eh. Hindi ko nga alam eh, kung talagang naliligayahan ng Diyos. Pero,
Yan ang sinasabi ng Panginoon, I will do all my pleasure. Gagawin yung lahat ang kanyang naiibigan na makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kasi pleasure mga kapatid, di ba? So gagawin lahat ng Diyos. Ngayon, yung bang bagyo gagagawa ng Diyos. Pero isa lang ang natitiyak ko mga kapatid, yung bagyo kapahintulutan ng Diyos. Amen. Kasi hindi ko nga po alam kung totoo yun. Kasi parang meron mga conspiracy theory na kaya nang gawin ng tao ang mga malalakas na bagyo. Hindi ko lang po alam. I'm not sure kung totoo yun. Pero may nabasa na po akong ganyang mga choreya, mga kapatid. So, ganun pa man, iwanan na lang natin yan. Tuloy tayo mga kapatid. One of the attributes of God is being omniscient. Ano bang omniscient mga kapatid? Bahagi po ng kanyang katangian, siya po ay napakarunong dahil alam niya ang lahat ng bagay. So alam po ng Diyos lahat ng bagay. Walang bagay na hindi nalalaman ng ating Panginoon. Kahit yung iniisip mo pa lang, yung salitang gusto mong bigkasin, alam na ng Diyos kung ano ang sasabihin mo. Ganun po ang Diyos natin. And what He purposes will come to pass. Lahat po ng ninais ng Panginoon mangyayari sapagkat He is omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen. So pakibasa po, Isaiah 41:21 hanggang 23. Iharapin niyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Inyong ilabas ang inyong mga matibay na pagmamatuwid, sabi ng hari ng dito. Sa 22 po mga kapatid. Ilabas nila at ipahayag sa amin kung anong mangyayari. Ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anuman ang mga yaon, upang aming pabatid at malaman ang huling wakas nila, upang pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 23. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming maalaman na kayo'y mga Diyos o kayo'y magsigawa ng mabuti o magsigawa ng kasamaan upang kami ay mga wala ng loob at mamasda naming magkakasama. Amen. So, ito po yung hamon ng tunay na Diyos. Doon po sa mga lifeless idols, mga Diyos-Diyosan. Hamon po ito ni Yahweh. Sabi po ni Yahweh, present your case. Ipakita nyo, ipahayag ninyo ang kaso ninyo. Sabi, bring forth your strong reason. Mga tuwira na kayo hanggat gusto nyo. Says the King of Jacob. 22. Let them bring forth and show us what will happen. So kaya bang ipakita ng mga Diyos-Diyosan kung ano ang pwedeng mangyari sa kinabukasan? O pwede rin bang ipakita nila yung mga bagay na nagdaan? Amen. Pwede ba? So yung mga manghuhula, tanungin ninyo. Kasi kaya lang nilang hulaan yung future. Tanungin ninyo. Ganito. Kailan ba ako ipinanganak? Anong oras ako ipinanganak? Yung mga nagdaan na, tingnan nyo kung alam. At tiyak yun, alam ng nanay mo kung magsasabi sila ng totoo. Diba? Kasi yung future, hula pa lang yun. Pag hindi nangyari, hula lang naman. Mabuti nga ng hula. Oh. Pero yung totoong hula, hulaan nila yung mga nagdaang panahon. Sabihin nila, anong oras ba ipinanganak si Jose Rizal? Kung talagang mahusay sila. Oh. Diba? Then, ito pa. That we may consider them and know the latter end of them. Or declare to us things to come. Oh, so sabihin nila yung nagdaan at sabihin din nila ang mga darating na panahon. Show the things that are to come hereafter.
that you may know that you are God's. Mga kapatid, pansinin ninyo ang sabi po ni Isaiah. Si Isaiah po ay nagsasabi na meron talagang maraming mga Diyos. Amen. Maraming Diyos. Kaya lang, small letter G, God's. With S, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, siya ang nag-iisa kasi maraming buwad na Diyos. Siya yung nag-iisang tunay at totoong Diyos. Amen. So, next part, balik natin. The Lord contrasted Himself with the lifeless idols that many nations worship. So, pansinin niyo sinasamba ng mga bansa ang mga Diyos na hindi po totoo. These gods, small letter yan, these gods cannot predict the future, but the Lord can. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang pwedeng magsabi kung ano ang mga magaganap sa hinaharap. Amen. Ngayon mga kapatid, puntahan po natin, next na po tayo. God communicated His word to His prophets as explained to us by Prophet Amos. So ano pong sinasabi ng propeta si Amos sa Amos chapter 3 verse 7? Amos 3:7. Sige po. Tagalog po. Sige. Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Amen. Surely, the Lord God does nothing. Hindi mo na siya gumagawa, hindi mo na siya kumikilos, liban na sabihin niya muna o ipahayag niya muna sa kanyang mga propeta ang kanyang nais gawin o kanyang mga sikreto. Amen. So napakarami pong bagay na hindi natin nalalaman patungkol sa Diyos. At malalaman lamang natin ito kapag ito ay isinalaysay ng Diyos sa taong kanyang gagamitin para ipahayag ang kanyang saloobin. Amen. So yan po yung mga propeta. Yan po yung gawain ng propeta. Sila po yung tagapagsalita ng ating Panginoon. Kaya nga po kadalasan, ang unang sinasabi ng mga propeta ay katulad nito. Ito ang pinasasabi ng ating Panginoon. Sa English po, that saith the Lord. Amen. Thus saith the Lord. Laging ganun po yung mga totoong propeta. Pero pag mga huwad na propeta, sasabihin nila, ito ang sinasabi ng Panginoon. O, di ba? Okay na, ito ang sabi ko. Next pause. So pag-aralan po natin, yung pong mga prophecies patungkol sa ating Panginoong Jesus. God prophecies about Jesus. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Jesus? Now, let us consider prophecies that are fulfilled in the life and death of our Lord Jesus Christ. Pag-usapan po natin ating nga pong tunghayan ang mga hula na natupad sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Although napakarami pong hula yan, sabi nga po ni Josh McDowell, mahigit na pong 60 na mga prophecies concerning Jesus Christ. Pero ang pag-uusapan lamang po natin, 6 lang. Kasi hindi po natin kaya. Siguro ako hindi ko rin kaya magsalita para isa-isay lahat ang 60 prophecies patungkol sa buhay at kamatayan ng ating Panginoon. So ngayon po, pag-usapan natin yung una sa 6. Okay. He would be born in Bethlehem. Sabi po sa hula, siya ay ipapanganak sa Bethlehem. Amen. Nangyari po ba? Nangyari po. Okay. The prophet Micah. So, ang propeta po na ginamit ng Panginoon, si Micah. Si Micah po, hindi babae, kundi lalaki. Lalaki po yun. Pero ngayon, yung Micah, pinapangalan na sa mga babae, di ba? Babae lang Micah sa atin ngayon, ha? So sinulat po ni Micah itong propesiya
700 years bago pa ipanganak ang ating Panginoon. Wow, 700 years? Ano to? Samantalang pumunta ang mga Kastila sa atin, kailan? 15, di ba? 15 pa. Ngayon, ano na? 20. Di ilan lang? Ilang daan taon lang ang nakalipas. So, di ba? So, ito po, 700 years, mga kapatid. 700 years. At basahin nga po natin, Micah chapter 5 verse 2, ano sabi? Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. Okay. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. So lalabas daw mula po sa maliit na bayan ng Bethlehem ang maghahari sa Israel. Amen? Na ang pinanggalingan ay mula doon sa walang hanggan. So ano itong maghaharing ito na nanggaling sa walang hanggan? At sino ngayon ang nanggaling sa walang hanggan? Hindi ba ang Diyos lang? Diyos lang ang walang pinagmulan. So ang maghahari sa Israel, doon nagmula sa walang hanggan. Ito ibig sabihin, Diyos ang ipapanganak. Amen. Diyos ang ipapanganak. So, mga kapatid, maliwanag po sinasabi dyan. At ito nga po ay nagkaroon po ng katuparan doon po sa Mateo 2:1. Tingnan natin. Matthew chapter 2 verse 1. Yan po yung fulfillment ng hula ni Prophet Micah. Pakibasa po. Matthew chapter 2 Nang verse 1. ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisipagsabi. Yeah, okay. So, Matthew chapter 2 verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Wise men ang sabi dito, di ba? Wise men. Pero anong sabi ng simbahan? 3 kings. Di ba? Meron ba 3 kings doon? Wala. Yung pong mga wise men, hindi talaga hari yon. Ang totoo, they are king maker. Sila ang gumagawa ng mga hari. Amen. Kasi matatalino sila eh. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay anak ng hari, bata ka pa lang, tinuturuan ka na ng mga wise men. Kung paano kumilos. Kasi hindi naman po ano yan eh, hindi naman instinct yun na ang anak ng hari, pag kilos niya, kilos hari na agad. So may training po yun. Kaya ito pong mga wise men na yan, they are kings maker. Yan po yung totoo, hindi po sila 3 kings. So mali na naman. Di ba? Mali na naman ang mga simbahan. Walang 3 kings sa Bible. Okay. Next pa. Next prophecies mga kapatid. Ang sabi doon, He would be born of a virgin. Siya ay ipapanganak, so si Jesus Christ ipapanganak ng isang berhen. Wow! Ano to? Meron bang babaeng nanganak na berhen pa? Baka sabihin nila, ano lang eh, nahanginan lang, kaya nagbuntis. Amen. So, sabi po doon sa Isaiah 7 verse 14, basahin natin. Isaiah 7:14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihim at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Okay. Therefore, the Lord Himself will give you a sign.
Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So sabi po diyan, narito ang Panginoon. Ibig sabihin, si Yahweh mismo magbibigay ng tanda. Kasi ang tao po mahilig sa mga tanda eh. Di ba? Panginoon, bigyan mo pa ako ng tanda. Siya na nga ba talaga ang para sa akin? Parang ganon. Hilig tayo nun. Di ba? Hanggang ngayon. At hindi natin masisisi sila. Kasi noong pa mang unang panahon, ang mga tao mahilig na po humingi ng tanda sa langit. Okay. At ito ang ibinigay ng ating Panginoon. The virgin shall conceive. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang batang lalaki. So, eksakto po, detalyado, manganganak ng isang batang lalaki. Hindi lalaki, ha? Lalaki ang magiging anak. At tatawagin ang pangalan niya, Emmanuel. Na ang ibig pong sabihin ng pangalang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Ngayon, yan po yung hula, Isaiah 7:14. At ito po ay sinabi ng propetang si Isaiah 600 years bago ipinanganak ang ating Panginoon. Oo, 600 years bago ipinanganak ang ating Panginoon. Okay. Kaya ang katuparan ay mangyayari po. At mababasa natin doon po sa Matthew chapter 1 verse 23. Pakibasa. Matthew 1:23. Narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Okay. So, ito na po yun. Ito na po yung katuparan ng hula doon sa Isaiah 7:14. Matthew 1:23, anong sabi? Behold, the virgin shall be with child. So, siya magdadalang tao, ang isang dalaga. Then, ipapanganak ang isang batang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, which is translated, God with us. So, doon pa lamang po sa translation, sa ibig sabihin ng pangalang Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. God with us. Diba? Kasama natin ang Diyos. At yan po ang sinabi ni John. Kung babasahin po natin, okay, John chapter 1, verse, tayo mo muna sa 14. Okay. So, ang sabi po doon, and the Word became flesh. So, bakit nga po ba Word ang sabi dito? Sapagkat, doon po sa verse 1, alam na po natin na ang Word ay God mismo. Siya po yung Diyos. Di ba? Kasi sabi po sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Sa pasimula ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. So, maliwanag po yan, na yung Diyos ng salita, nagkatawang tao. The Word became flesh, and dwelt among us. Diba? Nanirahan kasama natin. Amen. Kasama natin ang ating Panginoon. Ngayon, sapagkat siya'y nasa inyong espiritu. At bukod sa kasama natin siya ngayon, kasama mo siya kahit saan ka naroon. Dahil siya na ang nagbibigay buhay sa iyo. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi niyo baga nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. At sino ang Espiritu Santo? Di ba? Si Jesus. At kung sinabing templo, di ba ang templo, tinitirhan, tinatahanan. Di ibig sabihin mga kapatid, itong katawan natin ay nagiging tahanan
ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Amen. At sa totoo, God, the Lord Jesus Christ, resides within your heart. Amen! Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So nasa puso po ng bawat Kristiyano, si Kristo. Amen. Kaya nga, ang pangalan mo lang ngayon, tinatawag ka ng Kristiyano. Dahil nasa sayo na si Kristo. Nung una, hindi ka naman Christian eh. Okay, next. Pangatlo, mga kapatid. Pangatlong propesiya patungkol sa ating Panginoon. He entered Jerusalem on a donkey. Pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem sakay ng isang asno. Ano ba yung asno? Sino ang nakapunta na sa Tagaytay? Si nanay. Sumakay pa yan. Diba? Nakita ko yan eh. May picture, sumakay pa siya sa asno, sa donkey. Yung maliit na kabayo. Yan. Yung po yung sinakyan ng ating Panginoon. Papasok. Saan? Sa Jerusalem. So ano bang significance nito? Ano bang kahalagahan nito? Bakit asno? Sa palagay niyo mga kapatid, sa dinami-daming kabayo, bakit doon pa sa pinakamaliit na kabayo? Ang asno mga kapatid ay sumisimbolo po sa kapakumbabaan. Amen. Alam niyo yung mga totoong warrior, ang sinasakyan nila, mga mule. Ano yun? Yung mga malalaking kabayo na talagang baka ganito katataas yun. Para makaakyat ka, may tungtungan ka pa. At may saddle po yun. Amen. So, ang Panginoon, siguro, kung mataas-taas ang Panginoon, sasayang ang paa niya sa lupa. Kasi maliit lang yung mga kabayong yun eh. Di ba? Hindi naman siya babae para nakaganon sumakay. Siyempre lalaki, nakasaktan talaga yun. Okay. So, ang Panginoon po ganon. Pumasok po siya doon po sa Jerusalem, sakay ng asno. So, ito po ay sinabi po ng propetang si Zechariah, mga kapatid. At ang sabi nga po dito, the prophet Zechariah speaks of a humble arrival of the promised Messiah. About 500 years before its occurrence. Nakita niyo mga kapatid, 500 years bago naganap, sinabi na kaagad ng propetang si Zechariah. Doon po sa Zechariah chapter 9 verse 9, ano sabi? Magalang kang mainam, o anak ng babae ng Sion. Umiyaw ka, o anak ng babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay naparirito sa iyo. Siya ay ganap at may pagliligtas, mababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Isang batang asno na anak ng asnong babae. So, ibig sabihin, di ba, subukan nyo kayo sumakay doon sa kabayo na hindi pa sila nasasakyan. Di ba, nagpapapalag yun? Naalala ko tuloy yung bata pa kami, sumakay kami sa kabayo ng kaibigan ko eh. Pumalag. Laglag kami dalawa. Mabuti na hindi kami nasipa. Kasi yung paa niya sa likod, talagang nagaganon-ganon. Laglag kami. Nahilo nga ako sa ko, hindi ka alam nakatawag sa ko, nasaan ba ako? Yung pala, nandito na ako sa sakahan. Kasi, yung mga bata pa po kami, may kapitbahay kami, may kabayo. Alam mo naman sa probinsya, usok-usok kabayo nila. Kasi, sa amin po noon, wala pang tricycle. So, ang ginagamit po sa sakyan, kalesa. Diba? Pag kalesa, may kabayo. Yun naman nga, kumbaga, ibig sabihin, tame na po yung kabayo yun. Kaya nga lang, ano po kung bakit pumalag eh, yung sumaklang kami dalawa. Mga bata na, mag-alag naman kami. Yan po, ang Panginoon sumakay sa donkey. Mas maliit na kabayo. Pero hindi po siya nalaglag. At wala siyang saddle. Ang pinaka-saddle po niya, mga damit. At yung dinadaanan po ng donkey yon, dinadaanan ng Panginoon patungong Jerusalem, naglagay po ang mga tao ng mga sanga ng punong kahoy. At palapa po ng palma. Kaya alam nyo na kung bakit tuwing palaspas, ang mga tao may mga dalang palaspas. Mga buryo, di ba? Mga dahon ng nyog na ginawa kung ano-ano lang. Noong araw,
Nung mga bata pa kami, ano talaga eh, wala pang ganyan eh. Ang gamit namin yung maliliit na ano ba yun? Sister Pena, alam mo yun? Yung parang dahon na... Oliva. Yan, dahon ng oliba. Talagang, dahon talaga ng oliba. Hindi yung mga dahon ng nyog. Hindi po, oliba talaga. So yun talaga ang minamagayway nila. Pero noong araw, sa Biblia po, hindi ganon. Mga sanga. Nilalatag nila sa kalsada. Hindi po minawagayway. Nilalatag sa kalsada para daanan ng ating Panginoon. Kumbaga sa atin, bilang mga dignitaryo, di ba? Sa ating pong panahon ngayon, pag mga may katungkulan ang dumarating sa Malacanang, naglalatag po sila ng tinatawag na red carpet. Doon po lalakad. Pero ang Panginoon hindi red carpet. Dinaanan niya mga sanga at mga dahon. So ganun po siya mapagpakumbaba. Kaya nga kabayong maliit eh. Kasi simbolo po ng pagiging mapagpakumbaba. Amen. Kaya nga po ang mga Kristiyano, dapat taglay po natin ang mapagpakumbabang puso, gaya ng puso ng ating Panginoong Diyos. Mapagpakumbaba. Dahil sa katotohanan, mula sa kalangitan, bumaba. Amen. At ngayon, bumalik sa langit. At sabi nga po sa propesiya, siya'y babalik muli. Sa ikalawang pagkakataon. For the second time, kaya nga meron tayong tinatawag na second coming ng ating Panginoon. Babalik siya para kunin tayo na kanyang mga hinira. Amen. Sino gusto makasama ng Panginoon? Amen. 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 Pagpapalala ng ating Panginoon. Huwag na po tayo manghinayang pa, iiwanan po yung mga kayamanan. Alam niyo mga kapatid, yung kayamanan, baliwala yan. Diba? Sa Bicol nga lang, pinatunayan ng Panginoon, walang kaya-kayamanan sa akin. Amen? Kaya ako natutuwa talaga. Natutuwang nalulungkot, magkahalo ko. Mixed emotion ang aking naramdaman nung makita ko ang bayan na aking sinilangan sa Naga City, mga kapatid. Nakita ko lahat. Kahit mayayaman, nakaranas mo ng iba. Ganyan ang Panginoon. Amen? Walang mayaman, walang mahirap. Lahat kayo dadanas. So pinatunayan ng Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasaan yung flood control program na ating pamahalaan? Diba? Sabi nga nila, ilang bilyon yun ginastos ng pamahalaan para lamang makontrol ang baha. Sabi ko, nasa kaya yun? Baka nasa mga bangko na. Amen? Nasa mga bangko yan, sigurado. Oh, wala naman yung mga project. Kaya sila nagpa-project para may makupit. Tama ba ako? Ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Wala pong nagpapa-project na walang nakupit. Huwag na po silang magmalinis. Alam mo, hindi po ako ipinanganak kahapon. Amen. Alam na po natin ang kwento. Okay. Kaya nga po sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon, lahat hayag sa Kanya. Nakikita niyang lahat. Kaya nga kung ang mga tao lang talaga magiging tapat sa kanilang sarili, hindi ka dapat gumawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong kapatid, ginagawa ninyo sa akin. Amen? Kung dinadaya natin sila, diba, sinong dinadaya mo? Ang Panginoon. Kung kinukupitan mo sila at inaapi mo sila, sinong kinukupitan at inaapi mo? Ang Panginoon. Amen? At tandaan po natin, nakahula. Sinabi ni Apostol Pedro na ang mundo natin ay hahatulan ng Diyos. Hindi na ng tubig. Ano na? Apoy. Diba? Apoy na. Kung sa tubig, pwede kang maligtas, diba? Nung ginulaw ang
Nung ginulo ng Panginoon ang mundo, ilang tao lang ang naligtas. Di ba? 8 lang. Yung mag-anak lang ni Noe. Di ba? 8. Sino yon? 3 anak niya. At yung asawa. At yung asawa ni Noah. Yung 8. Amen. 8 lang. Sa panahon naman nila, ilan lang ang naligtas? 4 sana. Lumingong pa yung asawa niya. O di 3 na lang. Di ba? Kasi yung asawa niya hindi na nakapunta doon sa bundok. So, sa panahon po ngayon, gugunawin ng Diyos ang mundo ito sa pamamagitan ng apoy. Ngayon pong apoy ang tatapos sa mundo. Sabi nga ni Apostol Pedro, anong uri ng buhay dapat na kumilos ang mga Kristiyano? Anong uri ba ng buhay dapat tayo kumilos kayo? Paano ba natin ipinapabuhay ang buhay? Kung alam natin na wawasakin ng Diyos ang mundo nito o tutunawin ng Diyos ang mundo nito. Ikaw ba'y mag-iipon pa? Mag-iipon ka pa ba sa bangko ng milyon-milyong pera kung alam mo naman susunugin mo ng Diyos? Pastor, imposible yata masunog. Anong imposible? Hindi ko imposible. Hindi imposible. Kasi sinabi ng Diyos di ba? Pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Diba? Sinabi ng Diyos, magkaroon, dahil noong una wala lamang mundo, wala lamang langit at lupa. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng langit at lupa, nagkaroon. Di ba pwede na naman sabihin ng Diyos, mawala ang langit at lupa, mawawala. Amen? Yun po yung katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Kapag sinabi niya, susunugin niya at matutunaw, masusunog at matutunaw. Pag sinabing matutunaw, mawawala. Tunaw nga Tunaw ang mga elemento. So ano bang elemento ang pinakamatigas sa mundo nito? Ano ba? Titanium. Matigas pa yun. Nasusunog yun Matutunaw yun. Ang sabi ko, kung nakausap ko, ang lupa daw, hindi masusunog. Sabi ko, may punto ka. Imposible nang masusunog. Ang lupa. Tama? Pero balikan natin ang sinasabi ng Diyos. With God, nothing is impossible. Amen? Sa Diyos, walang imposible. Amen. Sa atin, imposible masunog ang lupa. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya panghawakan natin yan, masusunog. Kung masusunog ang lupa, pati katawan natin, lupa ito, sunog dito. Mawawala. Kaya nga sabi, matutunaw, mawawala. Mawawala sa kanyang datingan nyo. Magbabago, kasi tunaw na Amen. Kaya nga mga kapatid, basahin natin ang katuparan. Matthew 21:5. Sa hula po, Miss Karaya. Matthew 21:5. Ano sabi? Yeah. Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly, sitting on a donkey, a colt and a foal of donkey. Okay, so ano yan pa? Okay. Ngayon, eto na. Pang-apat na hula. Yung pang-apat na hula ng ating Panginoon, Diyos, patungkol sa ating Panginoong Jesus, ang sabi, He would teach the people. Kung babasahin po natin sa original na hula, ito po sa original pong hula, ito pong sinasabi ng propetang sa Isaiah. Isaiah 54 verse 13, ano sabi? 54:13. Okay. All your children shall be taught by God. Lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Diyos. And great shall be the peace of your children. So kapag tinuruan ng Diyos ang kanyang bayan, magkakaroon sila ng kapayapaan. Wow, ganda no?
At ako naniniwala mga kapatid na ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagparito, bukod sa siya'y magliligtas ng mga tao, tuturuan niya ang mga tao. At sa kanyang pagtuturo, makakaranas ang tao ng kapayapaan. Amen. Pero sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Paano ba nagiging mapayapa ang mundo? Dahil mayroong pagkakasundo ang mga bansa na hindi sila mag-aaway. Pero hindi mangyayari. Dahil ang digmaan, laganap na noong pamunang panahon. Wala pang tao, may digmaan na. Nag-aaway niyo po ng mga anghel ng Diyos at yung mga alipores ni Satanas. Di ba? Kaya nga may digmaang naganap sa langit, may digmaang nagaganap sa lupa. At sa lupa, mga kapatid, tingnan nyo, dalawa pa lang na magkapatid. Nag-away na agad. Di ba? Si Cain at Abel. Itong magkapatid na to, may lihim ng galit. Dahil sa inggit, itong si Cain sa kanyang kapatid na si Abel. So mayroon na agad paglalaban. At may napatay eh. Di ba? So may labanan. Labanan ng mabuti at masama. Natalo, kunwari, yung mabuti at nanalo yung masama. At yun naman ang nangyayari ngayon. Di ba? Nakikita natin, tila sa pananaw nating mga tao, nagtatagumpay ang kasamaan. Sapagkat ang katotohanan, ang buong sanlibutan ay hawak ng kasamaan. Pansin nyo? Ang buong mundo hawak ng kasamaan. Kaya ang tao, pasama ng pasama. Iba't iba lang ang anyo ng kasamaan. May kasamaang sobrang masama, may kasamaan na nag-aanyo kabutihan, pero masama pala. Di ba? Kunwari tumulong, pero ang inantulong, hindi niya naman sarili pera. Di ba? Alam niyo na yan. Pag ganito may mga kalamidad, tumutulong nga sila, pero nakalagay sa tulong nila yung mga lagayan. Galit, ganito. Punta kaya kayo sa Pasig para malaman nyo kung ano. Ano nakalagay sa Pasig? Ito ay galing sa inyong mga buwis. O, di ba? Kasi hindi niya naman inaaring kanya eh. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Kahit tayo, yung pera natin, atin ba yun? Hindi. Bigay lang ng Panginoon yun. Pinagkatiwala lang sa atin. Ngayon pa, paano mo ginagasta? Pansarili lang o sinishare mo sa iba? Pansinin ninyo pag kayo nakatulong sa iba, merong kakaibang nagaganap sa puso ninyo. Diba? Pag yung sarili mong pera, ginastos mo para sa iba, masaya ka kahit wala ka na. Amen? Yun ang hindi pwedeng bayaran ng pera. Yung sayang na nasa ng tao, nagbibigay. Amen. Kaya ang tunay na nagmamahal, nagbibigay. Amen. Huwag mong sasabihin mahal mo ang isang tao kung hindi ka marunong magbigay. At ang pagbibigay, hindi lang pera ang ibinibigay. Hindi lang material ang ibinibigay. Magbigay ka ng oras, magbigay ka ng panahon, magbigay ka ng kalayaan. Dahil yan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave. Tama? Kung mahal mo ang isang tao, magbigay ka. Sapagkat ipinakita ng Diyos ang napakagandang halimbawa. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ipinigay niya ang kanyang buhay para tayo magbuhay. Amen? Ibinigay niya ang buhay para tayo mabuhay. Ibig sabihin niya, kasi tayong lahat patay sa pagkakasala. Amen. Masarap mabuhay. Na ipinapamuhay natin ay yung prinsipyo ng Diyos. So, ganoon din po sa Jeremiah 31:34. Parang magkahawig o magkatulad lamang.
Jeremiah 31:34, no more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they all shall know me. Lahat makikilala ako, sabi ng Panginoon, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Wow. Galing, ano? Sabi ng Panginoon, hindi natuturuan ni man ang kanyang kapitbahay dahil makikilala talaga ang Diyos kung sino nga ang Diyos. Siya'y makikilala nila mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na tao. Says the Lord, for I will forgive their iniquity. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At hindi lang yan. Ang tao pag nagpatawad, inaalala pa rin, may utang ka sa kanya. Amen? Tandaan mo yan. Pinatawad lang kita, pero may utang ka sa akin. O kaya, pinatawad lang kita sa pagkakasala mo. Ibig sabihin talaga, naalala ka. Pero ang Diyos hindi. Pag nagpatawad siya, kinakalimutan na. Amen! Amen. Ganyan dapat tayo magpatawad. Kinakalimutan. Dahil pag hindi ka nakalimot, ikaw din naman ang gagampalain ng mga kasalanan mo. Diba? Gusto mo ba yun? Binahon ka ng mga kasalanan mo. Kung merong haunted house, hinahunt ka rin ng mga kasalanan mo. Naalala ko tuloy yung isang pastor na nangaral. Nung malapit na daw mamatay, itong si John Calvin, nagpakita raw si Satanas sa kanya. Mamamatay na lang, ha? Nagpakita pa si Danig. At si Satanas may hawak na listahan. So hindi po listahan ng utang. Listahan ng mga kasalanan ni John Calvin. So si John Calvin, mga kapatid, pareho lang naman natin yung mga kasalanan din. Pinapatay niya pa nga yung isang oneness na si Michael Servetos. Pinapatay niya. Kasi ang paniniwala ni Michael, isa lang ang Diyos. Si John Calvin naniniwala, 3 person in one God. Si Servetos, isa lang ang Diyos. So magkalaban sa paniniwala, kaya pinapatay ni John Calvin. I-search mo yan, makikita niyo. Nung pumunta si Servetos kasi, inuusig din po siya doon sa kanyang lugar. Itong si Michael Servetos, ang pangalan niya talaga totoo, Miguel Servetos, Espanyol. Pumunta sa Geneva, sa Switzerland kasi inuusig sa kanilang bayan ang mga Christians. Sino mga nanguusig? Eh, siyempre, RC. Alam niyo yung RC? Hindi ko na, ha? RC. RC, Roman Catholic Church, inuusig po sila. Kaya pumunta sila ngayon. Sa Switzerland kasi, siyempre alam mo naman Switzerland, mataas na lugar yun. Nasa kabundukan yun. Parang Baguio lang. Bago ka makapunta doon, dadaan ka sa mga matatarik na lugar. Amen. So, doon sila nagtago, yung mga Christians. So, ito, nung malapit na mamatay si John Calvin, nagpakita nga sa kanya sa kapatid. At may dalang mahabang listahan. John, sabi niya, eto ang mga kasalanan mo. So, ipinapaalala ko lang sa'yo. Sabi ni John Calvin, siguro naghihinga na siya. Alam mo, Satan, yung nakakalimutan. Sabi niya, lahat ng yan, pinatawad na ng Panginoon at nilimot na. Amen? So, hindi na dapat inaalala pa. Si Satanas, magaling magpaalaala ng mga nagawa mo mali. Ang Panginoon hindi. Nilimot niya ang mali mo at tinuturuan ka niya ng tama. At yun ang dapat mo sundan at lakaran. Amen? So dapat tayo ganun eh. Limutin na ang mga nakaraan. Pasimulan natin ang lakaran, ang katuwiran ng ating nagawa. So nagkaroon po yan ng katuparan doon po sa Matthew chapter 5 verse 2. Tingnan natin. Matthew 5:2.
Ano ba yung Matthew 5:2 mga kapatid? Yan po yung Sermon on the Mount. Yan po yung pangangaral ni Jesus sa bundok. Matthew 5:2 then He opened His mouth and taught them. Binuksan ni Jesus ang kanyang bibig at nagturo sa mga tao. Ano ang itinuro? Beatitude. Yan. So basahin nyo na lang yan, mahaba yan. So yan po yung katuparan. Next, Paul. He was betrayed for 30 pieces of silver. Ang anong Panginoon? So tapos na tayo sa buhay ni Jesus. Ito na yung nalalapit niya ng kamatayan. Yan. He was betrayed. Pinagtaksilan siya. Pinagdor siya ni Judas na ang kabayaran ko ay 30 pieces of silver. 30 pirasong pilak lang ang bayad. Pakibasa po, Sicaraya 11. At nasira ng araw na yaon, at ganito na kilala ng kaawa-awa sa kawanan at mamasin. Sa akin na iyaroy salita ng Panginoon. Well, at sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan niyo ako ng aking kaupahan. At kung hindi, iyong pabayaan sa gayoy kanila, tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pila. Okay. Yes. 30. Tuloy mo. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalayo ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila. At aking kinuha ang 30 putol na pila at inihagis ko sa magpapalayo sa bahay ng Panginoon. So alam niyo po ba mga kapatid, ang kwento sa loob ng talaga niya. Ito pong si Sicaraya ay meron po siyang mga alipin din. At meron siyang 3 alipin na iniwan na po siya mula sa pag-aalaga ng mga tupa. At ang Panginoon ay inutusan itong propeta ng si Sicaraya na alagaan ang mga tupa. At doon po sa kanyang pag-aalaga, nung siya po'y pumunta na doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, binayaran lang siya ng 30 pieces of silver. 30 pirasong pilak lang ang bayad sa kanya. Amen. Alam niyo po ba yung 30 pirasong pilak na yon? Bayad lang yung sa alipin. Kung babasahin po natin doon sa Exodus, next tayo doon. Exodus 21:32. 21:32. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pila sa kanilang patutuon. At ang baka ay babatuin. Okay. So, kung ikaw ay sinuag, Sinuwag. sinuwag, yan, sa amin kasi sabi ko sinuag eh. Sa Tagalog, sinuwag. Okay. Sinuwag ka ng baka. Kung ikaw ay alipin, babayaran ka nung may-ari ng baka ng 30 pieces of silver. 30 pirasong pilak bayad sa'yo. Bayad pinsala. Kumbaga. So ito po'y napakalaking insulto sa ating Panginoong Diyos. Na matapos tayong bigyan ng lahat sa buhay na ito, ang bayad lang natin sa Kanya, 30 pieces of silver. Insulto po yun. Amen. Kaya, dito rin po, parang insulto rin ito sa propeta na matapos ng alagaan ng mga tupa, bayad din sa kanya 30 pieces of silver. Amen. Kaya nga po, ang katuparan po dito, mababasa rin naman natin. Dito po sa Matthew 27 verse 3. Nang si Judas nga po ay nagbalik na sa kanyang katinuan, eto na. Pakibasa. Nang pagkagayon, si Judas na nagkanulo sa kanya. Pagkakitang siya ay nahatulan na, ay nagsisi. At isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. Nagsisi. So hindi po ibig sabihin nag-repent. Ang mababasa natin dyan, remorseful. Ano yung remorseful? Nalungkot, di ba? Nalungkot si Judas kasi nakita niya. Kinondem na, hinatulan na si Jesus ng kamatayan. Siguro,
Sa sobrang, ano niya na, baga, inano na siya ng kanyang konsensya. Inusig na ng kanyang konsensya. Naging malungkot na siya. At ihinagis niya yung 3 pirasong pilak doon sa magpapalayo. Sumunod magpapalayo. Sa hula po ni Sicaraya, itinapon doon sa magpapalayo. Pero ito po, sa panahon na po ni Judas, ibinalik na sa nagbayad sa kanya. Doon po sa punong saserdote at sa mga matatanda. Doon po sa iglesia. Amen. So nakita niyo mga kapatid, ibinalik ni Judas. At si Judas ay nagpatiwakan. Amen. Nagpakamatay. Nagbigti. Pero bakit sinasabi sa Bible, lumabas ang kanyang mga entrails? Ano yun? Mga bigti, yung mga laman loob niya, lumabas. Kasi nung magbigti siya, nahulog pa. Double dead, no? Nagbigti na, napatid pa, nahulog pa. At nung nahulog, wasak. Labas ng mga lamang loob. Yung po si Judas. Gusto niyo bang maging Judas? Siyempre, ayaw. Double death. Ayoko nun. Dapat isang beses lang mamatay. Tayo mga Kristiyano, isang beses lang tayo. Isang beses lang pala tayo mamamatay. Kasi sabi ko kasi isang beses. Mali. Isang beses. On a beses. Kung sa Espanyol. One time lang tayo mamamatay. Ang mamamatay lang sa atin, itong physical na katawan. Pero yung kaluluwa hindi. Yung mga hindi tumanggap kay Kristo, mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, double death. Mamamatay ang katawan, mamamatay pa ang kanilang kaluluwa. Na ang ibig sabihin, mahihiwalay. Sapagkat ang ibig sabihin po ng kamatayan is separation. Separation saan? Sa source ng buhay, ang Diyos. Di ba? Mahihiwalay ka sa Panginoong Jesus. Kaya, wala kang buhay. Then, ano na ba tayo? Number 6 na. Last na. Okay. Malasin na rin kasi. His garment would be parted and lots cast. So, ibig sabihin, ang kanyang damit ay pagpipirasuhin at pagsusugalan. Amen? Pakibasa po. Psalms 22 verse 18. Hinamak nila ang aking mga kautusan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aming kasuotan. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Diba? Nagpalabunutan sila. Sige, sino ba ang pwedeng magmay-ari nito? Alam niyo mga kapatid, sa mga giyera, meron lagi silang tinatawag na booty. Kung ano yung pwede mo maging souvenir doon sa lugar na kung saan kayo pumunta, kukuha ka. Kaya dito po, sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoon, yung damit niya, binati po sa 4 yun. Amen. At ito yung palabunutan pa. Sige, kung sino ang pwedeng magmay-ari. Yung mga sundalo kasi ang nagpalabunutan. So, ito pong hulang ito ay binigkas mismo ni Haring David doon po sa Salmo 22 na kung saan ito po ay sumisimbolo ng kahirapan. Kasi si David po dito ay nakaranas po ng sobrang hirap. Tingnan niya, basahin ka natin. Gusto ko itong Psalms 22 na ito. Kasi ito po yung kumbaga, ipinoportray o ipinapakita, nire-represent. Yan. Yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. My God, sa verse 1, why have you forsaken me? Di ba binanggit niya ng ating Panginoong Jesus nung siya nakabayubay sa krus? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinambit po yan ni David doon po sa Psalms 22 verse 1. Why are you so far from helping me?
and from the words of my groaning. Bakit tila napakalayo mo, Panginoon, sa akin, sa panahon ng aking mga kahirapan? Di ba minsan ganun po ang nararanasan natin? Nararamdaman natin? Sa panahon na tayo po'y nasa kapagsubukan, parang mag-isa ka na lang. Amen? Parang ang layo na ng Diyos sa'yo. Alam niyo mga kapatid, na-overwhelm ka lang ng hirap. Pero ang totoo, kasama mo ka rin si Kristo. Amen. Dahil hindi ka naman iniiwan ng ating Panginoon. Mapalad ka nga na nakakaranas ng hirap sapagkat nagiging kabahagi ka ng kahirapan ng ating Panginoon. Amen. At lagi mo tatandaan, kung si Kristo'y nahirapan, dapat din naman tayo mahirapan din. At sa ating kahirapan, lagi natin naaalala ang ating Panginoon. At ang naaalala natin, hindi yung hirap, kundi yung tagumpay na naganap sa kabila ng mga paghihirap. Amen! Sa kabila ng kahirapan, lagi pong may katagumpayan. Amen! Dahil sa ating Panginoon Jesus. Amen. Para sa so sabi po dito, the soldiers showed they attached a higher value on this garment rather than giving to the Lord. So makikita po natin dito ang katotohanan. Mas pinahahalagahan ng mga tao yung mga bagay kaysa sa Diyos. Amen? Diba? Pinaghahatian nila yung damit ng ating Panginoon. Gusto nilang makakuha ng damit ng ating Panginoon. Diba? Pero ayaw nila sa Panginoon. Yan! At yan na yan ang nangyayari sa ating ngayon. Halos lahat ng tao, ang gusto lang sa Diyos, yung blessing. Amen? Diba? Nananalangin, Panginoon, pagpalain mo po kami. Gusto talaga nila blessing lang. Pero pag mga pagsubok, ayaw namin yan, Lord. Diba? Gusto niyo ng blessing, pero ayaw niyo doon sa nagpapala. Gusto natin lagi pagpapala. Tama ba ako? Ang tao gusto lagi pagpapala, pero i-offer mo sa kanila yung Diyos na nagpapala, ayaw nila. Ngayon, mag-election na naman. Huwag sana itaong linggo. Oo. Ay, Lunes nga pala yan, bawal pag linggo. Kasi, alam mo na pag linggo, di ba? Yung mga politiko nagpunta sa masimbahan. Kalimutan na. Pag kamay, may naka-edit pa. Uy, pera. At least maganda na, hindi na kayo mahirapan, nanay. Dahil isa, pumunta pa kayo. Alauna pa lang ng madali, nakapili na agad. Tagal naman ni Mayora. Okay, hindi, lalaki na pala ngayon. Tagal naman ni Mayor. Hanggang sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Pupunta si Mayor alas 8, alas 9. Na kami Mayor. Di ba rin meron kayo limandaan? Buto niyo ako limandaan. Ano ba? Pero ang simbahan, bibigyan kayo ng Diyos ng kaginawaan sa buhay niyo. Bibigyan kayo ng Diyos ng kaliwanagan ng isipan ninyo. Ayaw ninyo. Dahil ang totoo gusto ninyo, pagkain. Alam niyo ba yung pagkain? Pag pumasok sa bibig niyo bukas, lalabas na yan. Wala na. Gutom ka na naman. Diba? Pero ang ibinibigay ng Panginoon, pagkain din. Katulad ng gusto mo. Pero hindi pangkatawan, kundi pagkain, pang kaluluwa. Amen. Na lumipas man ang maraming panahon, kapag tayo naging tapat, nananatili sa puso natin. Hindi lumalabas. At kung lumabas man yun, hindi dito sa bibig natin, isi-share natin ang mabuting balita sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak natin na kinakailangan pa rin makakilala sa atin. Amen? Mga kapatid, napakasarap pag-aralan ang salita ng Diyos. Sabi ko nga ayaw ko dati ng prophecy. Ayaw ko ng mga hula kasi napakahirap kong paksayan. Ang hirap intindihin.
Yung 70 weeks of Daniel, sabi ko nga, paano ba ito umpisahan? 70 weeks of Daniel. Pero bilang tagapagturo, dapat aralin ko muna bago ko ituro sa inyo. Kasi ako rin hindi ko alam kung paano ko pasisimulan. Mahirap po yun, 70 weeks of Daniel. Puro hula talaga yun. Amen. Mga kaganapang mangyayari sa dating na panahon. Hula nga eh. The future to learn. Kaya, mga kapatid, ngayon, sa ating pong conclusion, ito na. What should we do? Ano bang gagawin natin? Sa mga hula na naisulat sa banal na kasulatan. Sa mga hula na ating napag-usapan ngayon. So, ang sabi po doon, fulfilled prophecy is proof of God. Ito yung patotoo na mayroong Diyos. Yung mga hulang nagkaroon ng katuparan. It also proves that God spoke through the writings of His prophets as recorded in the Bible for our benefit. So naisulat sa Biblia ang mga hula para sa ating kapakinabangan. Amen. Hindi para takutin tayo. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang ayaw na ayaw ko talaga sa mga tagapagturo, yung tinatakot yung mga tao. Pastor, ano bang ibig mo sabihin, tinatakot? Yung bang magpo-post ka lagi sa FB, ipinapakita mo mga impyerno? Anong kalokohan yan? Bakit? Kahit takutin mo ang buong mundo, hindi sila matatakot. Hindi sila matatakot. At hindi dapat takutin ang tao. Dapat ang tao lalapit sa Diyos, hindi dahil sa takot sa Diyos. Lalapit tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. Dahil kung takot lang ang nagpalapit, walang kwenta. Kaya ka lang sumusunod dahil takot ka. Kaya ka lang sumusunod sa tatay mo, takot ka sa tatay mo. Eh, paano kung wala na yung tatay mo? Hindi ka na matatakot. Pero kung mahal mo ang tatay mo, kahit wala na siya, kahit patay na siya, dahil mahal mo siya, susundin mo yung mga pangaral niya sa iyo. Amen? Naway, nakukuha niyo mga kapatid ang point doon. So, fulfilled prophecy should motivate us to look at the prophecies of the future and realize that they will also come to pass. So, dapat daw po natin na pakaisipin, kinakailangan po natin ma-realize, mapag-unawa, mapagtanto natin na lahat ng mga propesiya, lahat ng hula ay nagkaroon ng kaganapan at lahat ng hulang hindi pa nagaganap ay tiyak na magaganap. Kaya ito po ang dapat nagmo-motivate sa atin. Amen. Nagbibigay sa atin ng ng encouragement. Kahit hinang-hina ka na, lagi mong iisipin, mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng ating Panginoon. Pangako niya, di ba? Hindi kita iiwan. Pero bakit isip mo, isinisiksik sa isip mo ng kaaway na iniwan ka na ng Diyos? Pinabayaan ka na. Yan ay malaking kasinungalingan. Dahil kailanman, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat mga kapatid.